Lahat ang baril. Kapit? Babang buko na lang. Next. Ang sigaw mo ka. Iba to lang din. Bakit kinawakan sa luwa na tapos. Nakabalik dyan, ha? Nasaan yung kwan? Gunnery officer. Ano yan? Yung 40? Kaya magas ko. Ano kaya ipanatan yung ano? Yung circle talaga. Dala ka ng shotgun, no? Lalabin nyo na lang. Nagdarin nyo ng lights. Kapag nakatapos, sila rin yung kami ka. Para matesting kung walang balas. Kami na tayo meron tayo. Sana ka, di ba may ganun kuya? Oh, atay, hawakan mo na kayo siya. Huwag mo ilagay muna yung kamay mo dyan habang hindi ka mag... Ganyan. Dalawang kamay. Dalawang kamay, ganyan. Tapos i-asing ka. Huwag ka magugulat sa putok mo. Tay ha? Huwag mong... Tay ha? Hawakan mo siya ng ayos. Baliktad ang paa. Hawakan. Left forward. Unang kaliwa, unang kaliwa. Taman ha? Left forward. Hindi, meron ka mali. Dumula na ito. Dalawa lang ang mala. Dalawa lang? Hindi, You're next. Ano ta? Ay, hindi ka Sinusunod. Hindi ako malayo pa lang. Asan eh? Ngayon muna ng mukha ko. Oo, yan dala. Patong lang yun. Nakapasok agad. Yan. Yeah, aside mo muna siya. Pag ni-aside mo na, saka may pasok yung trigger. Yung patong ng kamay. Oo, yan. Huwag mo muna sa trigger. Huwag muna sa trigger. Pagka naasinta mo na siya, saka may pasok sa trigger. Huwag mo yan, ano ha. Patong mo lang, patong mo lang. Naka-safety yan. Huwag mo muna Huwag mo ilagay yung kamay mo sa trigger habang hindi ka nag-ano. Pagka Saka higpit yung panawak mo. Pag pumutok mo mo bitawan ha. ganyan. Oo. Paa. Paa. Forward. Huwag mo muna ilagay. Light nyo lang dito. Forward. Left foot forward. Ayan. Ngayon natin dito ha. Tanggalin natin yung safety ha.
Pwede ka na mag-fire. Huwag mo bitawan ha. Bitawan. Hawakan niyo muna. Hawakan mo na yun. Wow, wala na akong Asan na? Wala na. Saan ba? Chef, pingin na ako. Lay oh. Silahin mo yan. Tiranda niya rin. Hindi nyo, patrap. Sila. Sige. Madiin yan. Tatanda niya rin. Okay, sige, patong. Hawakan nyo na nga isang baril ho. Firing. Yan lang tutok. Well, Pero hawakan nyo na nga isang baril. Hawakan nyo nga yun. Hawakan nyo na nga isang baril. Dumadalag sabi. Cuenca. Agalang-galang na mayor ng Cuenca. Nakapapunta kasi sa amin. Kumpare yan. Ay, magandang hapon po. At rin naman ang DILG ng kumpare rin, kumpare. taga ko na, pre. Are pare, mga kwan. Are ang mga ka-eskwela ko sa Navy. Kaya lang hindi nakarating yung bagong promote naming Commodore. District. Ay di, ano. May 1970 yun. 74 ako umalis. Kapapasok lang namin noon, 74. 74 kami lang pumasok. 74 kaya. Oo, kami mag-inok kasi January 15, 1974. Kaya kasama yung kesa niya. Ang kabat ko si Kwan, si Cueto. Maganda yung Kwan ba? Doon ako magpapareload. Hindi mausok yan. Ay, nakakaano yun, mga masyadong ano. Ito wala ho, hindi na nababasal. Wala, hindi nasakit yung Kwan. Wala makita. Mamaya. Aman na yan nga, wala. Oo, mamaya. Sa dulo.
Ganuhin na natin ang lamesa. Baba muna. Sarap ng yelo. Kanina, si Mrs. Alione. Magkano ko bata mo, si Rones. Panganibad. Very good, very good, very good. Ito, kuwing ka pa yan? Meron pong tray. Sabi sa akin mga bata nito, di takot-takot dito. Pag tinakita yung balahibo yung tindigan eh. Pag nakita, nandiyan si Task Force. Punta ka ko, kung sali sa liboy-boy biyan eh. Ano yung mati, si takot-takot no? Si Commander, si Kapitan. I like that, ha? Malayong malayo sa akin. Hindi naman yung service. Ay, di si Dante Menes. Nagisiga doon, kita mo. Kami entertain nito. Pagpapunta ka. Sabi ko, immediate ko lang yan. Alala ka pa. Dante! Eskwelahan, malaki. Malaki eskwelahan yun, saka meron pa sila sa Naga. Dati na ako sa Hulo, and that was 1973 nung pumasok ako ng servisyo. And since hindi pa ako nakapag-take ng Naval Officers Qualification Course, it so happened na itong batch naman na ito ang napasukan ko. And that was a very happy moment then nung kami nagkasama sa Cavite. Hanggang sa nag-graduate kami, although full-fledged officer na ako noon, sila probe pa, but then sama-sama pa rin kami lahat. Now, when we were already out in the service, out in the Navy, na nakapasok na kami lahat, ang communications namin sa bawat isa, intact pa rin. Bakit po kaya after 30 years, ganun pa rin po katatag Oo. yung banda? Actually, kami ang model ng lahat ng batch ng NOCC. Dahil meron kaming sariling pundo every month ng deduction. And kung meron kaming gustong gawin, magagawa namin because we have the fund. Yun. Kaya naging model kami sa lahat ng mga batches ng Pwede pa po ba? 37. Mahigit na po 30. Oo, mahigit 30 na. Oo. So, sa mga silo, sana next time, mas marami ang magagawa. Oo. Para mas masaya. Okay na po. Oo. Salamat I po. was 20 years old when I joined the Sea Lord, and I was carefree, happy-go-lucky guy. But due to the training and with the support of those older people, my classmates, I become responsible. Thank you. Paano po nabago na Sea Lords ang buhay? Okay, napakalaki nung pagkakapagbago sa akin ng Sea Lords sa Navy. Actually, 10 years lang ako dyan, pero yan ang naging parang ulmahan na pinatupad niyang ang gusto ang aking pagkatao, lalo ang pagkalalaki ko. Yun ang ginamit ko rin tools para harapin ko mas lalong mabibigat na problema sa ibang bansa. Kung may memorable experience po kayo, hindi niyo po talaga makalimutan while you were in the Navy. Hindi ko malilimutan yung first year namin sa Navy. Siyempre, training. Nandun. Kaya kami naririto sa nagkakabubuo, nagkakasama-sama. Ay, parang kapatid o. Yun ang pinaka-memorable experience yung first year
sa serbisyo sa Navy? Nung wala pa ako sa servisyo, naging ano lang ako noon, mag-inom, ganyan. Tapos magsasaka yan. Pero nung mapasok ako sa servisyo, kasi ibang buhay ko dahil naging sa akin ng pwede mo patayin mo muna. Nagkaroon ng magandang assignment. Tapos siyempre iba naging katayuan sa buhay. Tapos ang memorable moment sa akin, yun ang aking araw ko. Lahat ay professional. Ang isa ay nag-graduate sa PMA noong 2006. Congratulations po. Yun lang po. Yun lang. Well, it opened a new chapter, a new future in my life as a Navy officer, and from there it gave some sort of stability as far as the future is concerned, being in the service. That's it. Sea Lord, well, it just so happened that when I took the NOQC, I joined the class of 77 and formed this Sea Lords, the class name Sea Lords 77. That's it. Well, kung hindi ako napasok sa serbisyo, well, I might have gone to the academy, yung teaching profession. May memorable moment po ba kayo experience kasama yung mga tao ito right now? Well, kasi kami, we are CAD officers when we took the NOQC. Sa amin, we are not part really of the hardship that they undergone, no? Being dam guard. So, ang amin lang is yung mga classroom instructions namin together with them and all the training that are required. So, yun lang. Hindi kami naging part ng kanilang ika nga parang hardship nila, paghihirap nila sa training. Pero 30 years later, more than 30 years later, nandito pa rin po kayo nagkikita-kita. Yeah, Bakit po kayo ganun? because Ganun katatag? essentially, we are part of the class. Yun lang, medyo kami, because being CAD officers, medyo hindi na kami nag-undergo dun sa hardship being a dam guard, gano'n. Okay na po tayo. Okay na po. Salamat. Ayun lang. Okay po. Sige lang po. Okay, di Sea Lords, ang Sea Lords ay nagbago ng gusto ang buhay ko dahil sa training na naranasan namin sa Naval Training Command. Nagbago ang takbo ng buhay ko dahil sa sistema ng training na nakuha namin sa NOQC. Ultimo, sistema ng pagligpit ng gamit, sapatos, t-shirts, briefs ay kailangan na nasa sistema. At ang hindi ko makalimutan, during our Hill Week, isang linggo na karanasan at saka na-hospital ako for 6 months because of consequences ng training. Nagkaroon ako ng sakit, na balian ng tadyang. It's part of training. So it makes our life different from civilian way of life.
Okay. Yung tanong mo, no? Kung paano po nabago ng Sea Lords ang buhay niyo? Actually, nagtitraining ka na rin natin. Pagkatapos, nung nag-graduate na kami, so, na-experience ko yung mga buhay Navy. Tapos na ako, sign sa bangko, naging ship captain ako ng Navy. So, may nanasam talaga yun na I become the captain of the ship. Hanggang napunta ko ng commander. Pagkatapos, pinailit-ay. Hanggang pumunta ko ng captain. So, yun nga, natulong sa akin ng Sea Lords Philippines na I was promoted to captain. Kung meron po kayong memorable na experience while training? Well, training. Yes, kasi nung nag-training kami, ay taga-bakulod kasi ako. Nahihirapan kami nung na-training noon. So, siguro dalawa kami na nag-resign kami. Kasi hindi na kaya kami na mag-training. Nag-resign ako dito. Tatlo kami na bakulod. So, may nag-advise sa amin na doon din na officially ng mission na huwag mo resign. So, hanggang natatapos. At nandito na po kayo ngayon. Ang galing. Ganun ako ngayon, retired na. Ang galing. Ang galing. Yun lang po dito. Salamat po. Probably say about the gains I've experienced in the Navy. Yes, I would say more on my family. I was able to apply some of the leadership techniques that I've learned while in the service to my family. And modesty put aside, I did not experience any problem bringing up my kids. My eldest is a medical doctor who is now in Australia. My second child is also a doctora who is about to depart for Australia. And the third kid I got is already in the second year medical proper again. My youngest is in the first year of her nursing course. So that I would say in a nutshell is my accomplishment to my family using my experiences in the Navy. So I think that's all. Okay. Paano nabago ng Navy? Basically, my total personality was really changed by the Navy. My outlook, the way I look at the situation, the way I cover the things that would happen next. Nakita ko yun sa Navy. Medyo siguro later konti yung development, but I saw it from my classmates. You know, nakita ko sa Navy is that when you're in training, be on training. So, isa sa mga the first thing that I have observed. Kasi nung college, papasa ka lang, you don't want to. Excelling is not part of my vocabulary before. It's my part of vocabulary before is that you get 75 and you get 90, they're all the same, they pass. Parang if you get the failing grade, no, it's just the other side of, passing, Parang ganun lang yun. So, wala. Pero when I joined the Navy, one senior officer na kababayan ko rin, safe sabihin, dito sa Navy, you're in the Navy, you're in training, be on training. Everything that you want, sabi niya na gustong gawin, like gimmick, yung chicks or labas, makukuha mo yun pagkatapos ka ng training. That's what I really want. So, it really dawned on me na pag mag-training ka, you're training. Pag nag-aral ka, parang gano'n. If you could make it otherwise, then by all means, yes. But then, dapat andun ka lagi sa may point na be on training. So, isa yun, memorable thing that I could forget. Okay, what I am right now, I think I owe it to my classmates because first,
it was an accident maybe, or just by circumstances, or luck, stroke of fate, na nakita ko si Shell, at saka si Bobby Villanueva noon, na nag-BBB sila, and it was araw. Dapat papasok kami. Nakita ko siya nagbibihis. Saan ka pupunta? Sabi niya, pupunta kami ron sa Naval Air Unit. Mag-a-apply kami maging piloto. Sama ako. So, without really wanting to be one, sumama lang ako. Since wala sa isip ko, exam. So, nakapasa. And then, balit sabi, napunta na sa akin yung contract. And it is 8 years, it was supposed to be 8 years of my life, ibibigay ko sa Navy. Gusto ko sa Navy, isang taon lang. But 8 years of pipirmahan ko. Then, dinala ko ngayon yung kontrata to the very person who would tell me what flying really is. And it is, of course, Wilmer Pedroso, kasi siya may flying time sa ano. Sabi ko sa kanya, give me one good reason why I should give 8 years of my life in the Navy and sign this contract. Sabi sa akin, ang pinaka-award niya, sabi niya, pare, even if I would be given a 20-year contract, basta makalipad ako, pipirmahan ko yan. Ding! You know, why this fellow would give 20 years of his life? Ako, ayaw ko ng 8 taon, and yet, he's willing, mas matanda sa akin nun. Hanggang ngayon, ha? But the point is, yun, so, without, pinirmahan ko yan. And the rest is history. I am here, so I owe it to the service of what I am right now, changes in my life, personality, outlook, and of course, what I am right now. I owe it to the service, I owe it to my classmates. In some way, in one way or another, they have been a factor. Whenever I am down, I am, wala kang mapupuntang iba, since wala kang pamilya, it's always good to have your classmate around. And you know na if they would give you an advice, it's not because you wanted to hear the advice, it is because it is good for you. So, isa yun sa mga points na I treasured about the Navy, about my classmates, about how, in totality, what I am right now, I owe it much to you. Thank you. Galing, pag nare-reunion. Pag nare-reunion ako, 30 years from now, Sinasabi parang mo. alam ko na yung gano'n sasabihin. Entry, sigurado ka. Sabi ka ako,